MS Chen. Hindi dumating si MS Tao Xin para sa meeting. Matagal na namin siyang hindi nakikita. Kinye. Akala ko hindi na kita tatawagan. Sabihin mo. Sinungaling ka. Hindi naman pala gaganda ang buhay pagkatapos uminom ng gamot. Hindi pala matatapos ang paghihirap. At ngayon ko lang naintindihan. May mga bagay na. Pwede itong masolusyonan sa paggamot, pero may mga bagay na ako lang mismo ang makakasagot. Kinye. Nandito lang ako para sa'yo. Pasensya na sa abala. Pasensya na, Yusong. Dapat hindi ko iyon sinabi. Dati, mali ang paraan ko para ituwid ang mali. Ngayon, niloloko ko na lang ang sarili ko. Ako talaga ang pinakamalaking sinungaling. Huwag mo nang tiisin. Ayoko nang magtiis. King. Magsisimula na ang seremonya, di ba? Kanina pa kita hinahanap. Hinahanap ko nga ang phone ko. Akala ko naiwan sa loob. Sige, bumaba na tayo, bilisan mo. Chen Kinyi, huminto ka. Chen Kinye. Nasaan ka ba talaga? Ayos ka lang ba? Chen Kinyi, anong gagawin mo? Aw, nakikita ko lang, yung mukha mong walang buhay. At hindi mo man lang sinasabi kung ikakasal tayo o hindi. Anong mali kung maghanap ako ng iba? Ako ang nagtatrabaho sa labas para sa pamilya. Pagod na ako. Anong mali kung maghanap ako ng iba? Anong pinagtatawa-tawa mo? Tingnan mo ang sarili mo, araw-araw ganyan ang mukha mo. Sa kama pa ang troso, lalaki rin ako. Kailangan ko rin ng init. Ikaw ang unang naging malamig sa akin. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Wala ka lang talagang kakayahan para panatilihin ang lalaki.
Ayusin mo na, bumaba ka na. Huwag mong ipagpaliban ang kasal. Anong nangyayari? Nga, bakit hindi pa sila dumarating? Anong nangyari? Kailangan ng konting paghahanda ng bagong kasal, magsisimula na ang seremonya. Isa akong katatawanan. Chen Kingi. Matatag kang nagtulak sa akin palayo. Para sa araw na ito. Para kaawaan kita. Ang dating ikaw ay hindi ganyan. Kung hindi mo mababayaran ang proteksyon, mamatay ka na lang. Wala ka pang balahibo, nagpapanggap ka pang siga. Huwag kang matakot, kapatid. Hindi mo kailangang tumakas. Ako ang sasalo sa'yo. Sampalin mo siya pabalik. Sino ka ba? Sino ako? Ako ang Hain Giant University's bulaklak ng karahasan, hindi nagpapalit ng pangalan o pinagmulan. Ano, hindi mo pa naririnig ang pangalan ng ate mo? Noong ako'y inaapi ng iba, may nagsabi sa akin, huwag kang tumakas. Huwag kang matakot. Ngayon, ibinabalik ko ang salitang yon sa'yo. Chen Kingi. Huwag kang tumakas. Anong nangyayari? Nga, anong nangyayari? Bakit hindi pa sila dumarating? Pasensya na sa paghihintay. Ngayon ay bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Ang ating ikakasal, si Binibining Chen Kingi. Ang ganda. Alam kong darating ka ng maayos. Hindi ako alis kahit saan. Mananatili ako sa iyong likuran, susuportahan ka.
Ngayon, sampalin mo siya pabalik. Chen Kinye, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Matagal ko nang dapat ibinalik sa'yo ang sampal na to. Ikaw, Anong nangyayari? Mga mahal sa buhay, maligayang pagdating. Ang aking nobyo, si Luxudong, ay paulit-ulit na nangangaliwa. Kaya hindi na ako magpapakasal. Chen Kinye, anong kalokohan ang sinasabi mo? Saan ang ebidensya? 5 taon. 5 taon ang kinailangan ko para makita ang tunay mong mukha. Isa ka lang na mapagkunwari, sinungaling na gago. Kinye, isipin ko na lang na pre-wedding jitters, too. Nag-isip ka lang ng kung ano-ano. Ako, si Lusudong, kilala bilang mabuting lalaki. Kung ako man ay nangangaliwa, sana'y mamatay ako sa kidlat. Tama na, Luxudong. Hindi na ako magpapakasal. Sige. Akala mo ba espesyal ka? Ikaw, Chen Kinye, isang matandang dalaga. Sino pa ang kukuha sa'yo kundi ako? Anong sinasabi mo, Sudong? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Sa 5 taong ito, ang bahay ay binili ng pamilya namin. Ang kasal ay sagot ng pamilya namin. Ikaw, marunong ka bang makisama? Marunong ka bang kumita? Ang alam mo lang ay magturo ng ilang. Ang bahay ay nasa pangalan mo, ngunit ako ang nagpapanatili ng tahanan. Ang kotse ay para sa iyong imahe, ang handaan ay para sa iyong pagpapasikat. Ikaw, Luxudong, ang gusto mo lang ay karangyaan. Tama ka, isa lang akong guro sa preschool, isang ordinaryo. Babae na hindi kayang kumita o makisama. At hindi magpapanggap ng pagmamahal sa harap ng iba, tapos hayop ang ugali sa likod. Sabihin mo ulit. Ay, Luxudong. Ang pinagsisisihan ko sa 5 taon, ang pagmamahal ko'y napunta sa maling tao. Ang magandang relasyon, nagulo at nagkawatak-watak. Pero bigla akong naging masaya. Buti na lang wala akong anak sa'yo. Ngayon, nandito ako para sabihin sa'yo. Ako si Chen Kinye. Ayaw na kita. Ako. Tigilan mo yan. Aba, sino ba to? Ah, yung doktor sa Chinese Medicine Clinic. Ano? Gusto mong maging bayani? Hindi ko lang inakala na si Edu ay mananakit ng babae sa harap ng lahat. Usapang pamilya lang to. Tanungin mo siya. Sa 5 taon, kinain niya, ininom niya, kinain niya ang pera ko. Ngayong kaya na niyang mag-isa, gusto nang umalis. Hayaan ang isang babaeng pera lang ang habol? Hindi tama yon. Ay, Luxudong, tumahimik ka. Tama, matandang dalaga ako. Wala akong kakayahan. Pero ang 5 taong pagmamahal, tinawag na negosyo. Hindi ko papayagan yan. Kung hindi negosyo, ano? Kung hindi dahil sa pamilya at yaman namin, bakit ka nagtiis hanggang ngayon? Bakit hindi ka nag-asawa ng lalaking walang kotse, walang bahay, mahirap? Wala si ECU sa usapan namin. Chen Qingyi, magising ka na. Bukod sa akin, sino pa ang tatanggap sa'yo? Ako. Hindi ako tumatanggap ng kahit sino. Ang gusto ko ay itong kindergarten teacher na walang gaanong kakayahan. Ito siya.
na nagtiis ng 5 taon. Ngayon sa wakas may lakas na siyang mabuhay para sa sarili si Chen Qingye. Hindi mo kailangang magdesisyon agad. Pero nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong pagalingin ka. Samahan kita sa bagong simula. At magsama tayo hanggang dulo. Okay ba? Okay. Okay. Anong nangyayari? Kaya't bigyan natin ng palakpakan ang bagong kasal para sa kanilang kaligayahan. Pagbati sa kanilang pag-ibigan at kasaganaan. Ito ang aking kasal. Umalis ka na, bumaba ka na agad. Sek. Paano nangyari ito? Musika, patugtugin ang musika. Ito ang matagal ko nang gustong gawin. Sek. Ma, okay ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Tita, masakit ba ang dibdib at nahihirapang huminga? May sakit sa puso at alta presyon ang nanay ko. Maghiwa-hiwalay kayo para makalanghap ng sariwang hangin. Ikaw, tingnan mo kung may oxygen bag ang hotel. Sek. Ikaw, tumawag ka ng ambulansya at maghintay sa pintuan para sumalubong. Huwag kang magpanik, sundan mo ang ginagawa ko, paluin ang siko ng tita. Sa kaliwa muna ako. Hindi, epektibo ba itong pangit mong tradisyonal na medisina? Ikaw ang mananagot kung may mangyari. Maghintay na lang tayo ng ambulansya. Dumating na ang ambulansya. Mas maganda na ang pakiramdam ko. Mas comfortable na ako. Tita, huwag kayong mag-alala, dadalhin na namin kayo sa ospital. Walang hiya, ikinahiya ka namin. Huwag mong sisihin ang tatay mo sa pagsuntok, Zudong. Ang bilis mo namang mawalan ng pasensya. Ginulo ng isang babae ang piging. Ma, ikaw, Mali ba ang sinabi ko? Pinabayaan mo siyang magwala sa entablado at sa ibaba. Ngayon tingnan mo. Matagal ko nang sinabi sa iyo, Chen Pingye. Maliit ang isip niya at madaming iniisip, dapat pinagbantayan mo siya. Ngayon, tingnan mo. ma, tama na, huwag nang magsalita. Hindi ko talaga palalampasin si Chen Qingye. Naasikaso na ang tita, huwag kang mag-alala. Kasalanan ko, hindi dapat ako nagwala sa harap ng maraming tao. Ikaw. Nagsisisi ka na ba? Sa ano? Sa pagtakas sa kasal o sa pagiging bayani mo para sa isang maganda? Yusong, salamat kahit gaano karaming salamat ang sabihin ko. Hindi may papahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Ito lang ang dapat kong gawin. Uwi na muna ako sa klinika, mag-usap tayo mamaya. Bakit ka nandito? Chen Qingye, sabihin mo sa akin ng totoo. Matagal mo na bang nakakasama ang lalaking iyon? Tama na, Di Tsudong. Ikaw ang ganoon karumi. Hindi ibig sabihin ako rin. Mula ngayon, lahat ng may kinalaman sa iyo, Di Tsudong. Ayoko na. Tapos na talaga tayo. Huwag mo na akong hanapin sa hinaharap. Kinakabahan ka, ano? Sa kasal, ang tapang-tapang mo, ayaw mo talaga sa akin. Dahil ba sa binata na yon? Wala akong kailangang sabihin o ipaliwanag sa iyo.
Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Chen Qingyi, ano ang tingin mo sa akin? Aso na paparatingin at talalayasin? Anong karapatan mo? Bitawan mo ako. Ginoong Ezi, magpakabait ka. Ikaw nga, ayaw mo talagang tumigil. Ano? Sino ka ba? Wala kang karapatang makialam sa amin. Ingat! Yusong! Yusong! Ano ba yan? Hindi naman ako gumamit ng lakas. Yusong, okay ka lang. Yusong! Yusong, okay ka lang. Huwag mo akong takutin. Sedge, maghintay kayo. Yusong, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Yusong, tibayan mo. Tara na. Hindi. Ang sakit-sakit. Ang hirap. Paano may taong nasugatan tapos hahanap pa ng unan? Sa tingin ko lang, mas komportable ngayon sa taas na ito. Masakit. Masakit. Masakit talaga. Hindi dito. Dito. Pumunta siya sa'yo. Sinasabi niya. Nainapi mo siya. Masakit din dito. Sa entablado ng kasal. Takot na takot ka, pero tuwid ang tindig mo. Nang himatayin ang tita. Ang gulat at helpless mong itsura. Lahat yon, nasasaktan ako. Lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kailangan kong maging mas mature, huwag kang bigyan ng pressure. Huwag maging pabigat sa'yo. Paano ka magiging pabigat sa akin? Nang tayo pa, ikaw ang mas mature at maayos. Ang taong walang masamang emosyon. Mahusay lang akong mag-aliw sa sarili ko. Yusong. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Ang kailangan niya ngayon ay suporta, hindi ang pagmamay-ari mo. Yusong. Kailangan mong maging mas mahusay para makasama mo siya. Gago. Sino bang nagsabing kailangan mong mag-alis sa sarili mo? Kung ganon. Kung ganon, ako naman ang aliwin mo. Okay na. Huwag kang gagalaw. Ganito na lang. Tapos na ito. Ako. Ako. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Ilalagay ko ang mga gamit sa tamang lugar. Ako na, hindi mo rin alam kung saan ilalagay. Kung ganon, isasara ko ang bintana, malakas ang hangin ngayon. Madaling magkasakit.
Hindi ba nakasara na ang bintana? Kung ganon, magpapaiwan ako ngayong gabi. Kinye, sobrang laki ng pinagbago ng mood mo ngayon. Mula sa kasal hanggang sa pagdadala kay tita sa ospital. At mayon lang, yung gulo ni Luksudong. Natakot ka, baka hindi mo lang napapansin. Ganoon ba? Ikaw. Malamig ang mga labi mo. Pag nabigla, nagugulo, pag natakot, bumibigay. Kung nandito ako mamayang gabi. Hindi ka na matatakot sa insomnia at bangungot. Pwede ba? Hayaan mo akong magbantay dito ngayong gabi. Sa sofa, pwede ba? Pwede, huwag mo akong alalahanin, ako ang magbabantay dito. Hindi na makakagulo si Luksudong sa'yo. Hindi ako takot kay Ilksudong. Ang sarili ko ang kinakatakutan ko. Ang sarili mo. Ano? Ang sarili ko ang kinakatakutan ko. Baka masira kita. Subukan mo nga. Ma, kahit pinayagan ka ng umuwi ng doktor, kailangan mo pa ring magpa-check up at mag-ingat. Pinapatawag mo pa rin akong ma. Siyempre naman. Nakakalungkot talaga ang nangyari sa kasal. Pero mas nakakalungkot sa akin. Sa kalusugan mo, Matagal na rin ang problema ninyong dalawa. 5 taon na tayong magkasama. Normal lang na may konting problema. Kapag may problema, solusyonan natin. Hindi ako ang dapat alisin. Sudong, Sa totoo lang, hindi ako galit kay Kinye. Ang punot dulo, yung yun na yon. Siya ang naglokohan kay Kinye. Ita, sino ba talaga ang nangaliwa? Pumunta ka sa taas, makikita mo. ang tanga mo talagang bata. Ma, bakit ka umuwing mag-isa? Ikaw lang pala ang nasa bahay. Ma, hindi mo pa sinabi kung bakit ka biglang umuwing mag-isa. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Kahapon pa sinabi ng doktor na pwedeng umuwi. Si Ellie Sudong ang naghatid sa akin. Siya. Ma, hindi ka naman dito para ipagtanggol siya. Alam ko ang nangyari sa kasal. Sinabi pa niyang gold digger ka, na pera lang nila ang habol natin. Anong klaseng tao ang akala niya sa anak ko? Anong klaseng pamilya ang akala niya sa atin? Ma, iwag mo siyang paniwalaan. Ako ang tanga. Nagkamali ako ng taong pinagkatiwalaan, ikinahiya mo pa ako. At ikinabalak ka pa sa ospital. Kasalanan ko yan. Walang perpektong tao, tiisin mo na lang. Pinagdaanan mo talaga. Hindi na kita pipilitin. Anong pinag-iyakan mo, anak? Dapat nga ikatuwa mong nakalayo ka sa gago. Anong gusto mong kainin? Lutuin ko. Magpakatamad ka na lang diyan. Titingnan ko kung ano ang meron sa bahay. Ma, huwag na. Ang lapit. Nga. Buti na lang mabilis ang isip ko.
Kinye, gusto mo ba ng ribs? Lulutuin ko ng sweet and sour, tapos may 2 side dish pa. Ano pa ang gusto mo? Bakit di ka na natulog? Huli na, dapat bangon na. Kung gising ka na, may tatanong ako sa'yo. Ano iyon? Sabi ni Ellie Tsudong, ikaw at si Yusong. Naloko na ako. Ma, may ilang bagay na ayaw kong itago sa inyo. May utang na loob ako kay Yusong. May nararamdaman. Hindi ko ito itatanggi. Pero si Ilksudong, nagpapakalat lang ng chismis. Maniwala ka sa akin at kay Yusong. Kahit bata siya, mabuti siyang tao. Hindi siya gagawa ng masama sa mahina. Gusto ko matulog. Ang ibinigay ni Yusong sa akin ay respeto at gabay. Dito ako nagtatrabaho. Ginagalang ko ang profesyon ko. Tunay na pag-aalaga at pagmamahal. Nakikita niya ang paghihirap ko at nakakapagpagaling siya. Umiyak ka. Umiyak ka kung gusto mo. Naniniwala naman ako sa'yo, anak, pero... Sasabihin ko na lang, sabi ni Levtsudong. Nasa maliit at sirasirang klinik lang ng TCM si Yusong. Intern lang siya. Ang tanging may halaga sa kanya ay yung lumangkot sa niya. Isang lalaki, walang kayamanan. At bata pa. Paano kung magbago ang isip niya balang araw? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Ma, baka wala masyadong ipon si Yusong. Pero may kakayahan siyang magpagaling. Unti-unti naman yan, Ma. Sino ang tumulong sa inyo? Sino ang nag-ayos ng kwarto natin? At sino ang gumawa ng mabuti nang hindi nagsasalita? May punto ka rin. Pero natatakot ako, anak, baka maapi ka ulit. Hindi na ako papayag na maapi ulit. Ang gusto kong kapareha, dapat ay maalalahanin may mabuting ugali. At makakasama ko sa hirap at ginhawa. Mabuti siya sa akin at sa inyo. Maniwala kayo sa akin ngayon, Ma. Sige na. Naniniwala ako. Ngayong sinabi mo. Naiintindihan ko na. Pero ang relasyon ninyong dalawa, ano na ba talaga ang... Ano yang tunog? Hala! Huwag! Ma! Yung pangunahing balbula sa balkonahe, sabi ng admin. Tumutulo. Puntahan niyo na po kaya? Baka mabaha. Sage, titingnan ko. CJ. Nga pala, Ma, gutom na ako. Gusto ko yung sweet and sour spare ribs. Sige, alam ko na, gagawa na ako. Buti na lang. Akala ko ba hindi mo ako gusto? Sino nang may gusto sa'yo? Bitiwan mo ako. Ayoko nga. E di hindi ka karapat-dapat sa titulong gentleman. Ayos lang, sakto sa'yo. Ikaw. Hindi pa kita tinatanong kailan ka pumasok. Ikaw naman, paulit-ulit na tinatawag pangalan ko. Huwag mong sabihin. Maraming panaginip. Sabihin mo sa akin, ano ng mga napanaginipan mo? Dahan-dahan ka lang.
Magtago, dumapa, bilis. Ma! Ma! Pupunta ka ba sa palengke? Samahan kita. Pumili tayo ng sariwa. Sapat na yung gulay sa bahay. Gusto ko lang itanong, ano pa gusto mong kainin, Dr. Yu? Dr. Yu, huwag kang mahiya. Sage, tikman mo. Salamat, tita. Kain ka na. Sabi ni Kinye, nagtatrabaho ka sa Chinese Medicine Clinic. Sa murang edad, nagpapagaling ka na ng tao. Pamilya mo ba ay tradisyonal na manggagamot? Tatay ko ay manggagamot noon pero hindi pa ako ganap na bihasa. Patuloy pa rin akong nag-aaral. Wala na ba magulang mo? Ma! Ayos lang. Buhay pa po nanay ko pero maaga pumanaw ang tatay ko. Ano naman masasabi ng nanay mo sa pagtatrabaho mo sa klinik at sa paghahanap ng mapapangasawa? Anong opinyon niya? At sa mga plano mo sa hinaharap, may hinihingi ba siyang mga kondisyon? Ma, gusto ko pa ng isang mangkok ng sabaw. Ikaw na kumuha, nagtatanong ako kay Dr. Yu. Tita, ang nanay ko ay taong ambisyosa sa trabaho. Iginagalang niya ang mga desisyon ko. Ang tradisyonal na medisina ay pangarap ko simula pagkabata. At ito ang pinagkukunan ko ng ikabubuhay. Tungkol naman sa pag-aasawa, ako ay taong konserbatibo. Ang pagsasama namin ni Kinye. Isang buhay, 2 tao, 3 kainan sa 4 na panahon, sa tingin ko, ang payak na buhay. Ay sapat na para maging masaya. Nanay, malamig na ang pagkain. Ito, para sa inyong dalawa. Nanay, ano tong ginagawa mo? Kahit maliit lang ang halaga nito. Sapat na siguro para bumili ng bagong sasakyan. Bibili ng sasakyan. Ako ang gagastos para mapalitan ang sasakyan mo ng maayos. Yung sobra. Bumili kayong dalawa ng ilang bagong damit, magsuot kayo ng maayos. Nanay, saan naman kami hindi maayos ang suot? Xiaoyu. Ang ganda ng asawa, karangalan ng misis. Sundin mo ang sinasabi ng tita. Ayusin mo ang sarili mo, mas gwapo, mas maganda. Nanay, ano ba ang ibig mong sabihin? Ano bang ibig kong sabihin? Malaman nyo rin pagdating ng panahon. Hoy, Sudong, yung mga nangyari. Nalaman ko na lahat. Sa tingin ko, kailangan ng ating dalawang pamilya mag-usap ng maayos sa isang lugar. May mga bagay kasi na dapat harapang linawin. Tiyak na si Chen Kinye ang nagloko. Kaya sila nahihiya at dito nag-usap para mag-ayos. Hindi na kailangan ang babaeng yon. Pero dapat mabawi natin ang dangal ng pamilya Li, tatay, nanay. Huwag kayong mag-alala. Papaupuin ko si Chen Kinye. Humingi ng tawad sa atin. Parang dito yung kwarto. Umupo na tayong lahat. Ako ang bahala ngayon. Pag-usapan natin ng maayos. Kinye. Nagpakita ka rin. Sa kasal, ang gulo nang nangyari. Alam mo ba kung gaano kami nahiya? Sudong. Ngayong nandito tayo, gusto kong linawin. Ang maraming bagay, kahihiyan o hindi, dapat malaman ang totoong nangyari. Chen Pingi. Hindi ba ito yung diamond necklace na bigay ng pamilya Ellie? Hindi nga natuloy ang kasal, may mukha ka pang hawakan ang gamit namin. Ano, hindi mo kayang bitawan o umaasa ka pa? Nababalikan ka ni Sudong.
Ang necklace na ito. Ang ibinigay ng pamilya Ellie. Hindi para sa mga taong walang utang na loob. Kung ayaw mo talagang pumasok sa pamilya namin, ibalik mo agad. Nagmamadali ka ba? Nandito ang kwintas, pero may mga bagay at utang na dapat pag-usapan ngayon. Ngayon, ilatag natin ang lahat sa mesa. Nitong 5 taon. Paano nabuhay ang anak ko? At ang pamilya Ellie? Paano niyo siya tinrato? Pati ang bawat pangyayari sa kasal, ngayon. Saglit na lang, ayusin natin ang lahat. Pag naayos na, babayaran ang dapat bayaran. Walang makakatakas. Anong utang ang pwedeng pag-usapan ng pamilya Cheng? Swerte. Bago ako magretiro, accountant ako sa isang gobyernong kumpanya. Mahigit 30 taon akong accountant. Sa ibang bagay baka hindi, pero sa pagtutuos, eksperto ako. Tita, pag-uusapan ba natin ang utang sa puso o pera? Sa pag-ibig, si Chen Kinye ang unang nagkamali sa akin. Sa pera naman, 3,000 lang ang sahod niya kada buwan. Mali ka, Chudong. Una, sa pag-ibig. Paulit-ulit kang nambabae. Si MS tao sa banyo ng hotel, hindi mo ba nais ipalala sa akin? Nakuha lahat ng CCTV. Buti na lang, may kopya kami. Pangalawa, tungkol sa pera. Isa-isahin natin. Ang bahay na ito, sa pamilya Ellie ang titulo, tama. Pero noong 1 taon, ang pag-renovate ay nagkakahalaga ng 187,000. Galing lahat yon sa sariling ipon ni Kinye. Nandito ang mga resibo at record ng pag-transfer. At ang sasakyan. Nakapangalan sa'yo, Ellie Tsudong. Hindi marunong magmaneho si Kinye. Pero kada buwan, mula sa kanyang sahod, nagtatransfer siya sa'yo para bayaran ang sasakyan. Nandito ang bank statement ng 1 taon. Tingnan mong mabuti. Ano naman? Kusang loob niyang ibinigay. Kusang loob ko. Dahil akala ko, pamilya tayo. At ang sinasabi mong 3,000. Iyon ang halagang inipon ni Kinye kada buwan. Bukod sa sinabi ko kanina, ang sahod niya ay ginagamit pa para sa gastusin ng pamilya ninyo at para sa regalo at gamot ng magulang. Nitong 5 taon. Hindi na kinabang ang anak ko kahit piso sa pamilya Ellie. Sa halip, naubos ang kanyang ipon, nasayang ang kanyang kabataan, at ang kanyang tiwala sa pag-asawa. Alam ko, gusto niyang mapanatag ako. Gusto niyang malaman kung maayos ang buhay niya. Napakasaya. Ang dami mong sinabi para lang ipakita na siya ang mas nag-sacrifice, di ba? Kusa niya yon, walang pumili sa kanya. Kusa siyang nagpauto, kusa siyang nagbigay. Ngayon, babalikan mo pa yung mga yon? Wala na yon. Anong ginagawa mo? Ito, para sa anak kong babae. Tapos na ang usapan. Pwede nating pag-usapan kung paano babayaran. Teka, ikaw na ang magsasabing tapos. Akala mo ba madaling apihin ang pamilya namin? 1 baso lang ng tsaa? Gusto mo ibalik lahat ng kasalanan sa amin? Listen to me. Mali ang pagkompute mo. Nitong 5 taon. Paano trinato ng anak mo ang anak ko? Lagi siyang nakasimangot. Ayaw makipag-usap. Pagod na pagod ang anak ko sa trabaho. Pag-uwi, wala man lang mainit na salubong. Anong masama kung humanap siya ng kalinga sa labas? Maintindihan mo naman, kahit may kasalanan si Tsudong. Hindi dapat ganun ang ginawa mo, Chen Kinye. Nagwala ka sa kasal, hotel, reception, lahat ng preparasyon. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa amin? Mas importante ang dignidad. Si Ellie ay vice president ng ospital. Lahat ng tao sa ospital, tawa ng tawa sa amin. Kaya mo bang bayaran yon? At saka, malinis ka ba? Bago pa ang kasal, nakikipagkalokohan ka na sa doktor na iyon. Naghahanap ka ng thrill, akala mo hindi namin alam? Si Tsudong, niloloko mo. Hanggang sa mismong araw ng kasal. Ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala hindi mo alam.
Na mas mahalaga ang tahimik na pagsasama kaysa sa sandaling ligaya. Hindi mo alam na mas matapang ang pagiging tapat kaysa sa pagsisinungaling. Hindi mo rin alam na ang pamilya ay hindi tungkol sa kung sino ang mas nagbigay, kung sino ang may kasalanan. Kinye. Ang buong pamilya ninyo, sanay na kayong gamitin ang mukha. At ang kasalanan ng iba para takpan ang kahinaan at pagkukunwari sa loob. Isang pamilya kayo ng mga plastic. Gusto niyong lahat ay sumabay sa drama ninyo. Ayoko nang magpanggap. Yung green hat na yan, kayo na lang ang magsuot. Tama na. Tumahimik ka, Chen Kinyi. Nag-isa lang ang nanay mo sa pagpapalaki sa'yo. Kulang sa wastong pagpapalaki. Kaya ganyan ka kasutil. At mapagsamantala. Naiintindihan ko. Ikaw pakiusap, magsalita ka ng may respeto. Nakikinig ako hanggang ngayon, iyon na ang pinakamalaking paggalang na maibibigay ko sa inyong mag-ina. Ang pamilya namin. Pamilya kaming may class at delikadesa. Ako mismo, isang respetadong tao. Ngayong araw na ito, pinakinggan ko ang paninirang puri ninyo. Sa amin, ako at ang pamilya ko, handa kaming magpatawad. Kinye, kailangan mo lang lumuhod. Sa harap ko at ni Tsudong, at magsisi ng taimtim. Tapos na ang usapan ng ating dalawang pamilya. Ikaw. Luksudong, mapagkunwari, sinungaling. Kapag may mali ang lahat ng sisi, ay ibinabato mo sa iba. Hindi pala natutunan na mana lang. Ang pamilya Edhi talagang anak ng tipaklong. Ikaw, Chen Kinyi. Wala akong ama na lumaki sa akin. Ngunit ang nanay ko, sa kanyang mga gawa at salita, ay naturo sa akin, mahirap man, huwag mawala ng dangal. Ang tunay na kahirapan ay ang baluktot na puso. Itinuro niya sa akin ang pagmamahal at paggalang sa sarili. Ito ay mas mahalaga kaysa anumang marangal na trabaho o peking kaalaman. Hindi ko kailangan ang kwintas na ito. Ibabalik ko rin naman ito sa inyo. Vice DND mula ngayon. Hindi na mawawala ng lalaking tagapagtanggol ang pamilya Cheng dahil nandito ako. Yusong. Ano ba yang suot mo? Anong papel mo? Alam naman ng lahat, doktor ka lang sa isang klinika ng tradisyonal na medisina. Wala kang pera. Akala mo, maganda ang suot mo. May mukha ka na? Katawa-tawa. Ginoong Lee. Dahil nabanggit mo ang mukha. Ang kwintas na ibinigay mo kay Kinye. Kahit hindi ko ipatingin sa eksperto, alam ko. Na zircon lang yan, medyo maganda lang ang klase. Hindi mo ba alam yon? Vice DNG, kayong mag-anak. Pinipilit niyo ang mag-ina ni Kinye na magbayad para sa isang peking kwintas na may espesyal na kahulugan. Ang gawin ninyo, ayon ba sa inyong katayuan? Anong pinagsasasabi mo? Kahit ganun, mas maganda pa rin yon kaysa sayo, di ba? Puro porma ka lang. Ano ba ang maibibigay mo? Mga salita lang? Nagpapanggap ka lang? Luksudong, ikaw. Kinye. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Noong bata ako, madalas kong marinig sa tatay ko. Ang jade ay nakakabuti hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Sumunod sa akin ang jade na ito sa loob ng 20 taon. Ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Maaaring hindi ito gaanong mahal. Ngunit mapoprotektahan ka nito, hindi ka maangamba, hindi ka magkaka-insomnia. Isang pirasong bato lang yan. Yusong, yan lang ba ang kaya mo? Nakakahiya naman. Ito ang susi ng Yuansitang. Itago mo muna ito, baka kailanganin. Ito ang susi ng bagong kotse. Nakapark ito sa harap ng hotel. Makakilala mo ito kapag lumabas ka. Pero hindi ako marunong magmaneho. Alam ko. Pero tuturuan kita, sasamahan kita. Ito ang access card ng bagong bahay. Hindi ganun kalaki ang 3 kwartong ito, pero mabuti na lang. Malapit sa kindergarten mo, madali ang bayahe mo.
Ito ang lumang bahay namin, maganda ang kapaligiran, pwede pa. Isama si Mama para doon na tumira. At itong huli ay bakanting bahay, pwedeng idisenyo ayon sa gusto mong estilo. Sinabi kong bibigyan kita ng kinabukasan. Hindi ito mga salita lang. Ang puso't isip mo, itong Jade ang magbabantay. Ang kinabukasan mo, ito ang magiging daan. Chenkini. Hindi ka na yung tahimik na nagtitiis, nagdaramdam mag-isa. Ang katawan at puso mo, ako ang bahala. Nakakatawa, kayong dalawa, huwag kayong masyadong magyabang. Hindi pa ito tapos. Anong klaseng ugali yan? HU. Gaano katagal mo inaral ang script, pati itong mga ito? Ang dami mong pinaghahandaan. Xiaoyu, yung dating mo kanina. Natigilan talaga ako. Ako? Ang galing mong umarte, parang totoo. Tita. Kinye, hindi ako umarte. Ginoo, ayon sa utos mo, tapos na ang pag-ayos ng kotse. Kailangan pa bang baguhin? Pakibilisan mo, alisin na yung mga bulaklak. At yung mga lobo. Kaninong kotse ito? Sa may-ari ng hotel namin. Sa may-ari. Si Yusong ba ang pangalan ng boss nyo? Sudong, ano ba ginagawa mo? Chen Kinye. Matagal mo na ba alang? Anong alam? Ang lalim mong magtago. Ipaliwanag mo ng maayos. Matagal mo na bang alam na si Yu? Hindi pala dukha, kundi mayamang tagong-tago? Baka naman si Sudong. Nadala talaga sa pag-arte ni Yusong. Ano ngayon kung ngayong alam mo na, si Yusong ang hindi mo dapat guluhin. Kaya pakiusap, wag mo na akong guluhin pa. Hindi ko kaya. Ang hindi ko makuha, walang sinuman ang dapat madaling makuha. Sudong, baliw ka. Kinye, nandyan ka ba? Kinye, ikaw ba yan sa loob? Kinye, sagutin mo ako, nandyan ka ba? Kinye, Buksan mo ang pinto at lumabas ka ngayon. Para makita ng dakilang Dr. Yuna. Gaano tayo kasaya sa loob. Sudong, kadiri ka. At saka, ano ba sa'yo ang hindi ko pa nakita? Anong gusto mo, anong ayaw mo? Mas alam ko yon kaysa sa kanya. Ikaw, Yusong. Maling oras ang pagdating mo. Yusong, hindi ganoon ang nangyari siya. huwag nang magpaliwanag. Ang sinabing huwag magpaliwanag, hindi para sa'yo. Ikaw ang kausap ko. Anong pananakot yan? Alunan. Ang suntok na ito. Para sa paghamak at pang-aapi mo kay Kinye. Ikaw. Ang pangalawang suntok. Para sa pagtataksil at pananakit mo kay Kinye. Ang suntok na ito dahil sa pagpapalala mo na nagpa-ospital sa nanay ni Kinye. Itong suntok itatabi ko muna. Para sa patuloy mong paungulit ng walang pagsisisi. Sudong.
Bibigyan kita ng babala. Kung muling lalapit ka sa kanya, sa bawat pagkikita natin, susuntukin kita. Narinig mo? Itong batang to, biglang naging malakas sumuntok. Chen Qingyi, ikaw. Magandang araw, meron po ba kayong first aid kit? Siguraduhin si Luxudong ay hindi na muling paparito. Naiintindihan, Ginoo. O, huwag mong sasabihin sa nanay ko ang nangyari ngayon. Sige. Buti na lang maaga umuwi ang nanay ko kung nakita niya kayong nag-aaway. Tiyak na sasabak siya. Iabot mo ang kamay mo. Hindi na kailangan. Kunin mo. Sandali lang. Gantimpala sa'yo. Bayani sa dilag. Bukod dito, anong gantimpala pa? Akala ko pakitang tao lang, patikot si hiniram mo. Di mo ba naisip na mayaman ako? Sa panaginip na lang yan. At saka, hindi kita niloloko para sa pera. Ano ang gusto mo sakin? Nanalo tayo ngayon. Uwi na tayo. Sige, uwi na. Yusong, gusto ko ang pagiging maingat mo. Ito yung tinutukoy mong tinitignan lang para sa kaibigan. Kung makakatulog ako rito hanggang magising ng kusa, kahit isang araw lang, sobrang saya ko na. Ano pang hinihintay mo? Pasok na tayo. Ito ang pangarap kong bahay. Akala ko gantimpala sa'yo, sakin pala to. Ganyan mo ba to gusto? Natatakot ako baka masyadong luma ang dekorasyon para sa'yo. Nandito na si Mrs. Nauwi na ba si Angkan? Mrs. Si Angkan. Nandiyan ang kotse, pero wala siya. Talaga? Sa kanya yung kotse sa labas. Sa wakas, pinalitan na niya yung lumang kotse niya. Ang bata. Dati, sabi niya magfo-focus siya sa tradisyonal na medisina, kaya dapat simple lang ang buhay. Tingnan ko kung anong klase ng kotse ang pinili niya. Tita, yung sinasabi mong lumang kotse, yung dati mong donut ba yun? Hindi. Maraming lumang kotse sa mundo, anong kinalaman ko doon? Sabi pa ni tita, mahilig mag-aral ng tradisyonal na medisina ang anak niya. Mahilig din mag-aral ng tradisyonal na medisina ang kaibigan ko. Dr. Yu, ang galing mo mag-imbento ah. Hindi ako.
Hanggang kailan mo ko itatago? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Kinye, huwag kang magalit. Hindi ako galit. Masaya nga ako eh. Sabihin mo, nananaginip ba ako? Nakilala ko ang isang lalaking manloloko. Natapos na yung relasyong pahirap sa akin. Pero, nakilala kita na naiintindihan at nagmamalasakit sa akin. May boyfriend na may mansion at mamahaling kotse at sasabihin pang sa card ko. Anong klaseng buhay to? Parang sa pelikula. Kinabahan ako, akala ko. Iiwan mo na ako. Kinye. Okay lang ba? Ito ang sagot ko. Nandito ako. Katatapos ko lang maligo, nagbibihis pa ako. Alam ko, naghiwa ko ng prutas para sa'yo at inilabas ko na. Huwag mong kalimutang kainin kapag lumabas ka. Alam ko na. Hindi ko rin alam bakit, kanina lang sa isang iglap. Bigla akong nakaramdam ng sobrang kaba, gusto ko lang magtago sa isang lugar. Chen Kinye, kung gayon. Hindi ka rin naman masigit sa akin, di ba? Tara, lumabas tayo ng buong tapang, ipakilala mo na ako ng maayos sa nanay mo. Yusong. Itong scarf na ito. Parang hindi naman ito bagay mo. Kung ganon, sino sa tingin mo ang may-ari ng scarf na ito? Kung titingnan ang kulay at estilo, baka ito ay sa isang dalaga. Na natira mong alaala, di ba? Ang may-ari ng scarf na ito ay aking puting liwanag ng buwan. Siya ang taong pinasasalamatan ko ng lubos. At hindi ako bibitaw sa kanya. Itong scarf ay kasama ko sa lahat ng pagkakataon. Sa halip niya, sinamahan niya akong dumaan sa napakaraming mahihirap na panahon. Kung ganon, nasaan ngayon itong puting liwanag ng buwan na ito? Nandito siya. Pwede ba akong bumati ng personal sa puting liwanag ng buwan na ito? Salamat, Miss Puting Liwanag ng Buwan. Salamat sa pagbabantay sa kanya para sa akin habang wala ako. At salamat din sa'yo sa ginawa mong isang duwag na batang lalaki. Naging napakabuting tao ngayon.
Pero pasensya na, simula ngayon. Kailangan ka nang umalis dito. Sinabi ni ECU. Iisa lang ang dugo sa puso ng tao. Iyon ang lugar kung saan nananahan ang kaluluwa. Itong pwesto na ito, simula ngayon, akin na. At ako lang ang maaaring nasa dito. Kinye. Napakatanga mo. Hindi ka ba naman palaging nandito? Bini-bini. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Ako ang nagpayang buksan niya ang pinto. Yusong, hindi mo ba naisip na kailangan mong bigyan ako ng paliwanag? Lumabas ka na at pag-usapan natin ito. Inay. Grabe ka naman, pinapahiya mo lang ako. Alam mo pala naman Magandang araw po, tita. ano pong pangalan nila? Si Chen Kingi ay isang preschool teacher. Ano ang sitwasyon sa pamilya niya? Ma, ngayon pa talaga kailangan magtanong. Single-parent family ako. Ang nanay ko ay isang retired accountant sa state-owned company. Ilang taon na? 27. Paano kayo nagkakilala? Ma, hindi ka naman ganyan kabihirang magpakita ng respeto. Nagkakilala kami nang magpatingin ako sa klinika ni Yusong. Ano ang nararamdaman ni MS Chen? Hindi lang makatulog ng maayos. MS Chen, magpahinga ka ng mabuti ngayon. Bukas na lang natin pag-usapan ang iba pang bagay. Huwag nang gambalain si MS Chen. Sumama ka sa akin sa labas. Okay lang. Ma, hindi ganyan si Kinye. Ginawa. Tigilan mo na ang satsat. Sumasakit ang ulo ko sa ingay. Bilisan mo. Huwag mo nang gambalain si MS Chen. Ma, Kailangan ko pa bang ulitin? Tumingin ka pa. Bilisan mo. Butler Q, nakita mo ba? Opo, ma'am. Medyo nababahala si Young Master sa kanya. Ipagtatanggol niya talaga. Bagama kinabahan si MS Chen. Magalang naman ang sagot niya at malinaw ang tingin. Ito ang unang babae na dinala niya sa bahay sa loob ng maraming taon. At itinatago pa ito ng napakahigpit. Kahit papaano, napatunayan na normal ang gusto ng anak ko. Babae ang gusto niya. Yun. Parang masyadong mahigpit ang paggalit sa iyo ni tita kanina. Kaya gusto kitang bisitahin. ganun din ako. Baka kasi mag-isip ka ng masama, kaya dumaan ako. Kinye, matigas lang talaga ang ugali ng nanay ko. Diretsong magsalita. Huwag mo sanang damdamin. Maagang namatay ang tatay ko. Siya lang ang nagdala ng negosyo. Nasasanay na siyang kontrolin ang lahat. Walang pumapalag sa kanya. Pero, hindi siya yung tipo ng taong hindi nakikinig sa katwiran. At lalong hindi makakaimpluwensya sa mga desisyon ko. Hindi ko naman dinadamdamin. Sa tingin ko nga, nagmamalasakit lang siya sa'yo.
Yung mga tanong ni tita, parang normal lang yon para sa mga magulang. Naiintindihan ko. Yusong, ikaw ang gusto ko. Kahit anong trabaho mo, trainee sa traditional clinic. O kahit ano paman ang gusto ko. Ikaw lang, si Yusong. Alam ko. Kinye. Ako rin. Nga pala, ito yung alak na may halamang gamot na sarili kong tinatimpla. Nakaka-relax, nakakatulog at nakakainit ng katawan. Ano yon? Mukhang mabuti ang tulog mo, ngayon ka lang nagising. MS Chen, alis na sana ako. Sasabay na lang kita pauwi. Salamat po tita sa paghatid sa akin. Di muna, MS Chen. Gusto ko sanang tumambay sa bahay niyo. Uminom ng tsaa, may mga bagay akong gustong pag-usapan ng tayo lang. Eh di sama na rin ako. Ikaw, magtrabaho ka na lang. Tita, medyo simple lang po kasi ang bahay namin. Baka di pa nakahanda si mama, baka di namin kayo maasikaso ng maayos. Pwede bang sa ibang araw na lang? Huwag na maghanda, tubig lang okay na. Tita. Kumusta po? Ako si Ellie Tsudong. Alam kong di niyo po ako kilala, pero kailangan niyo lang malaman. Ang sugat ko sa mukha. Gawa po ng anak niyo, si Yusong. At lahat ng to. Dahil sa babaeng to, si Chen Qingyi. Leik Sudong, paano ka nangahas na sundan pa kami? Di mo inaasahan, no? Sinusundan ko kayo, Yusong. Talaga bang di ka natatakot? Yung babaeng to, nagmamadali, na makapasok sa kama mo. Tama na. Ngayong nandito na kayong lahat. Isang bagsakan na lang natin pag-usapan to. Sumama kayong lahat sa taas. Ita, tingnan niyo po ng mabuti, siya. Yung babaeng nagpahiya sa pamilya namin sa kasal ko. Sa harap ng lahat, tapos ngayon. Agad-agad nakahanap na nakapalit ang anak niyo. Di ba yan talagang planado? Tignan niyo rin po ang bahay na to. Kindergarten teacher lang siya. Retiradong accountant lang ang nanay. Anong kayamanan meron sila? Nga, may sakit sa puso pa ang nanay. Gamot ng gamot. Nagmamadaling humanap ng kapalit si Chen Qingyi. Di ba para lang makahanap ng mayaman? Pabuhayin sila habang buhay? Tita, huwag niyo pong papayag na malinlang. Nang malaanghel at kahabag-habag na itsura niyan. Anong inosente? Malayo yan. Ahas yan, napakalalim ng pag-isip. Dati, sa harap ko, nagpapanggap lang yan na mabait at maalaga. Talagang puro plano lang iyon. Ang habol niya ay ang pera at impluensya ng pamilya niyo. Sudong, tumigil ka nga. Tapos ka na? Ilksudong, iisa lang palagi ang paratang mo. Pinag-iisipan mo ng masama ang iba. Ipinapasa mo sa iba ang lahat ng sisi. Sino bang gustong umasa sa iba habang buhay? Levtsudong, hindi pa tapos ang usapan natin noon. Ngayon nandito ka pa para manggulo.
Tita Cheng, sakto ang pagdating mo. Sinasabi ko lang sa nanay ni Yusong. Ang totoong layunin ng anak mo pa makipagrelasyon, at itong sakit mo. Malaki ang gagastusin sa hinahara. Ikaw. Ma. Ed, umupo muna kayo. Ang anak ko, hindi ganong klaseng tao. Kingi. Kumusta naman ang buhay niyo nitong mga nakaraang taon? Tita. Simple lang ang buhay namin pero hindi naman masama. Sapat naman ang sahod ko, may pension at health insurance ang nanay ko. Hindi namin kailangang umasa sa iba. Magpanggap ka pa, magpanggap ka pa. Ita, naniniwala ka pa ba diyan? Kapag nakapasok na siya sa pamilya nyo, susunod na diyan, magbubuntis agad para magkaroon ng seguridad. Para makakuha ng mana sa pamilya nyo. Baka nga, gagawin pa niya. MS Chen. Ayoko ng paligoy-ligoy. Sabihin mo sa akin, magkano ba ang gusto mo? Tama po kayo, tita. Dapat sa mga ganyang tao. Pera lang ang solusyon. Tingnan mo, hindi na nga makasagot. Itigil mo ang iyong masamang bibig. MRSU, kahit hindi kami mayaman. Hindi namin ibebenta ang aming anak. Ang relasyon ni Kingi at Yusong ay dahil sa tunay na pagmamahalan ng dalawang ito. Paano mo napaniwalaan ang salita ng gago na ito? Ma, si Kingi at si Tita Cheng. Hindi ganoon ang pagkatao nila. May puso at may dangal sila. At saka, ang pagsasama namin ni Kingi ay hindi para sa pera. Akala niya nga, intern na doktor lang ako. Kung pera lang talaga ang habol niya, hindi siya alis sa taong mukhang. May pera pero gago naman. Akala nyo ba tanga ako? Ang gusto kong sabihin. Kung gusto rin ni Kingi, napakasalan si Yusong. Bibigyan kita ng 5 milyon bilang baon. Sapat na ba sa tingin mo? Ma, Ano? Hindi. Tita, hindi ko maintindihan. Binibili mo ba ako ng pera? O iniinsulto mo ako? Hindi pareho. Ako, nilulutas ko lang ang isang maliit na problema. Ang anak kong lalaki, kilala ko. Katulad niya ang tatay niya, mabait sa puso. Matigas ang ulo at tapat. Kapag nakilala niya ang isang tao, hindi na siya atras. Pinili ka niya. Chen Kingi, ibig sabihin inilabas niya ang buong puso niya. Ang katapatan ang pinakamahirap hanapin. Sa mundo, meron siya at sa tingin ko meron ka rin. Kung pareho kayong nagmamahalan, ang iba pa ay hindi na problema. Ang pera, sa akin, hindi kailanman naging problema. Ang mga bagay na masosolusyonan ng pera, maliit lang yan. Kung matutulungan ko si Ed Cheng sa maliit na problema sa kalusugan, para wala na kayong iniisip, yon talaga ang dapat kong gawin at isipin. Nababaliw na ba kayo? Nababaliw na ba kayong pamilya Yu? 5 milyon baon? Kaapat dapat ba siya? Ginoo, tapos na ba ang drama mo? Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na gamitin ang kapangyarihan ng pera. Ikaw, sinabi mo kanina, ang asawa mo ay Yu ang apelyido. Isang doktor ng tradisyonal na medisina. Ikaw ba si Silly? Si Silly mula sa Chor. Ed Cheng, naalala mo na rin ako. Ikaw nga talaga. Naku. Saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Noon, kung hindi ka lang nailipat, pareho sana tayong pumasok sa cultural trope. Kasalanan mo yon, ikaw ang maagang nag-asawa. Hindi ko akalain na si Yusong ang anak mo. Naalala ko noong bata siya. Mukhang kulubot, ang pangit-pangit, kalokohan. Gwapo ang anak ko mula pagkabata hanggang ngayon. Baka naman. Magkakilala na tayo noong bata pa.
Kinye, hindi mo naalala? Noon. Dinala mo si Yusong sa bahay, pinakain mo, pinainom, at binigyan mo pa siya ng isang bandana. Ang lalaking ito, mahal na mahal niya yung bandana mo, ayaw na niyang bitawan. Kaya yung bandana, Ikaw ang nagbigay. Kinye, sabihin ko sa'yo. Itinuring niyang kayamanan ang bandana mo. Yakapin kapag natutulog, dalhin saan man magpunta sa ibang bansa. Gustong-gusto talaga. ano yung forever white moonlight? Tayo'y lumabas para huminga ng sariwang hangin. Sage na. Ang saya, nagkita ulit tayo. Alam mo na ngayon, Ang liit-liit mo talaga no ng bata ka. Yusong, hindi ba dapat? Tawagin mo ulit akong ate. hindi pwede yung dalawang salitang yan kahit patay mo ako. Hindi ko sasabihin yan. Bakit? Dahil, ngayon, hindi na ako yung batang nagtatago sa likod mo. Na kapatid na pinoprotektahan mo. Naalala mo ba no ng bata tayo, sabi mo? Ang halamang Farsi ay nakakapagpalakas ng isip. Kaya pinakain kita ng paulit-ulit hanggang sa huli. Nagsuka ka at umiyak ng malakas. Umiyak ba ako? Paano ko naalala? Na in love lang ako sa Farsi. At nagkaroon ng matibay na paniniwala na magbukas ng klinika ng tradisyonal na medisina. Kaya, pinangalanan mo ang klinika mong Farsi Hall. Guru Cheng, napansin mo ba ang pagmamahal ko sa'yo? Ay malalim at pangmatagalan. Ang pag-ibig mo sa akin parang dahil lang sa itsura. Hindi ganun. Sa'yo, love at first sight yon. Sa akin, plano lahat. Love at first sight man. O planado lahat. Mula ng araw na naalala ko ang pangalan mo. Hanggang ngayon at sa pagbabalik ko sa'yo. Lahat yon ay bahagi ng plano ko sa buhay. At ang planong ito ay nasa pinakamahalagang hakbang na. Chen Kinye. Ayoko nang maghintay pa. Gusto kitang pakasalan. Hindi dahil ikaw ang liwanag ng kabataan ko, kundi dahil sa kung sino ka ngayon. Tapat, matapang, at mabait. Ikaw na gustong-gusto kong pangalagaan sa lahat ng oras. Yusong, Kinye. Payag ka ba? ako. Tapos na ba? Nayinip na kaming lahat dito. Sige, lumabas ka na. Pag-usapan natin ang petsa. Sa tingin ko, maganda ang susunod na buwan. Pero kailangan pa rin nating magpili ng mabuting araw. Teka, Ikaw. gusto ko. Sa ibang lugar. Sa kwento natin, sa pananaw ko lang. Sa hapong iyon, may sariling hangarin ako. Pumasok ako sa klinik mo at nakilala kita. Matagal ko nang hinintay ang pagkikita natin. Bawat sandali nakatatak sa isipan ko. Mukhang may iniisip ka. Medyo nahihiya. At kinakabahan pa. Baka hindi mo napansin. Ganoon din ako. Alam kong nasugatan ang puso mo. Kaya sinabi ko sa sarili ko. At pangako ko sa'yo. Gagalingin kita. Para may sandalan ka kapag malungkot. At may kasalo sa tuwa. Sabi ko, tutulungan kitang maibalik ang kapanatagan mo. Para mapanatag ka.
Pero parang nakalimutan ko. Ako pala ang nakasandal sa'yo. Ang kapatid na iyong pinoprotektahan. At ang katapatan, tapang, at kabutihan nasa puso mo. Pansamantala lang ang lungkot. Ngayon, hawak ko ang kamay mo, nakatingin sa mga mata mo. Nakikita kong nahanap mo na ang sarili mo. Kumikinang ka at lalong sumisikat. Gusto kong gamitin ang buhay ko para samahan ka at protektahan ka. Gusto kong maging kasama mo sa hinaharap. Kinye. Mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay. Payag ka ba? Payag ako. Sa gabing iyon, naguguluhan. Nakilala ko ang taong maaaring maging para sa akin. Doktor ko, kasama ko, at ang tao. Laging nasa likod ko ang minamahal ko.